Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 21, versikulo 33 hanggang 43 at versikulo 45 hanggang 46. Ang ebanghelyong ito ay patungkol sa talinghagang binigkas ni Jesus, tungkol sa ubasan at mga katiwala nito. Sabi ni Jesus, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos ang ubasan ay kanyang pinaalagaan sa mga katiwala at siya ay nagpunta sa ibang lupain. Ang ibig sabihin, ginawa lahat ng may-ari. Inihanda lahat ng kailangan upang ang mga katiwala ay aalagaan na lang, sapagkat lahat ay kumpleto na. Naroon na ang lahat at wala na silang hahanapin pa. Kaya nga nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ang kanyang mga tauhan upang kunin ang kanyang kabahagi mula sa mga katiwala. Ngunit ang mga masasamang katiwala ay sinunggaban ng mga tauhan. Sila ay binugbog, yung isa ay pinatay, yung isa ay binato. Ngunit hindi pa rin nawalan ng loob ang may-ari, kaya nagpapunta pa siya ng mas marami pang tauhan upang kunin ang kanyang kabahagi, ang bunga ng ubasan. Ngunit ganun din ang ginawa ng mga masasamang katiwala. Hindi pa rin nawalan ng pasensya at ng pagtitiyaga, at na hindi pa rin nawalan ng loob ang may-ari, kaya sinabi niya sa sarili na ipapadala ko ang aking anak na lalaki. Marahil na may igagalang na nila ang aking anak. Ngunit nung makita ng mga katiwala ang anak, sila'y nag-usap-usap. Sabi nila, ito ang tagapagmana, halina at patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Kaya nagtanong si Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga masasamang katiwala? Sumagot ang mga tao, lilipunin niya ang mga masasamang iyon at paaalagaan ng ubasan sa ibang katiwala na magbibigay sa kanyang bahagi sa bunga ng ubas sa panahon ng pamimitas. Kaya nga, nung marinig daw ito ng mga punong pari at mga pariseyo, naunawaan nila na sila ang pinatutungkulan ng talinghaga, sapagkat nais nilang wasakin si Jesus. Nais nilang itakwil si Jesus, ang batong panulukan. Sapagkat nais nilang dakipin si Jesus. Nais nilang pahirapan, bagamat hindi pa nila magawa, sapagkat si Jesus ay kinikilalang propeta ng mga tao. At sa ebanghelyong ito, makikita rin natin ang kasaysayan ng bayang Israel, sapagkat ang bayang Israel sa lumang tipan ay hinihahalin tulad din sa ubasan. Pag binasa nga natin yung aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 5, andoon yung awit ng ubasan. Na katulad sa ebanghelyong ito ay inihanda ng Diyos ang lahat para pangalagaan ang kanyang ubasan, ang bayang Israel. Ngunit ang bayang Israel ay sumira sa tipan, sila ay sumamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. No, kaya nga, nung panahon ng anihan, nalaman ng may-ari o ng Diyos na hindi matamis ang ubas. Isang ubas na maasim, ubas na ligaw, hindi maaaring gawing alak para magdiwang. At pag nabasa rin natin sa Salmo, Kabanata 80, talata 8, na ganun din ang sinasabi na ang bayang Israel daw ay dinala mula sa Ehipto papunta sa mabuting lupa, katulad ng ubas at inalagaan. Ngunit ang tanong, mabuting bunga ba ang ibinibigay?
At sa ating ebanghelyo, tila nga hindi mabuting bunga ang ibinigay ng mga katiwala. Para bang walang nagbunga sa kanilang buhay noong sila ay hinayaan ng may-ari na maging kabahagi ng ubasan. At ayaw nilang ibigay ang matamis na bunga ng ubasan. Sa Biblia, ang unang kasalanan ay nung angkinin ng mga unang tao ni Adan at ni Eva ang bunga. Sabi ng Diyos sa aklat ng Henesis, huwag ninyong kukunin o kakainin ng bunga sa gitna ng hardin. Ngunit inangkin ng mga unang tao ang bunga at sila ay bumagsak sa kasalanan. At itong ebanghelyo ay para sa ating lahat din. Sapagkat ang buhay natin ay maaari nating ituring na katulad ng ubasan na nilikha ng Diyos, inayos ng Diyos, binakuran ng Diyos at inilagay ng lahat na mabubuti na pangangailangan upang pangalagaan ang ubasan. Maaari nating sabihin upang pangalagaan tayo ng Diyos. Ngunit ang Diyos ay dumarating sa ating buhay at naghahanap ng bunga. At maaaring katulad ng masasamang katiwala ay wala tayong maibigay na bunga. At bakit wala tayong maibigay na bunga? Sapagkat inangkin na ng tao o maaring inangkin natin ang bunga. Ang ibig sabihin, sa buhay natin maraming magagandang nangyayari. Minsan nga tayo ay nagtatagumpay at nagiging masagana ang ating buhay. Dumarating ang Diyos para hingin yung kabahagi niya. At minsan, katulad ng mga masasamang katiwala, tayong mga tao ay nagiging madamot. Tila ba sinasabi natin na lahat ng nangyayaring mabuti sa aking buhay, ako ang may gawa, ako ang may-ari. At nakakalimutan ng tao na ang Diyos ang nagbigay sa atin unang-una ng buhay. Ang Diyos din ang naglagay ng mga pinakakailangan natin sa ating pagkatao, sa ating kasaysayan upang maging matamis ang ating buhay. Kaya nga, ang kabahagi ng Diyos sa kung anuman ang marating natin sa buhay na ito ay tangkilikin o ipahayag na sa Kanya ang kaluwalhatian, na siya ay mabuti at siya ay kilalanin. At ito ang hinihingi sa atin ng Diyos ngayon. Nakikita ba natin sa ating buhay na kung anuman ang mayroon tayo ay dahil ito sa Diyos? Gumising pa tayo ngayong umaga. Tayo ay mayroon pang hininga, may lakas, nakakakita, nakakakain, may mabuting pamilya, nakapaghahanap buhay. Maayos ang buhay, hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil mabuti ang Diyos. Kaya nga inaanyayahan tayo ng ebanghelyong ito na ibigay sa Diyos ang kanyang kabahagi. Ibigay sa Diyos ang bunga, huwag nating angkinin. Ibigay sa Diyos ang papuri at pagsamba na para sa Kanya. Huwag nating sundan ang mga yapak ng mga unang tao ng bayang Israel. Inangkin ng bunga na dapat ay sa Diyos, kaya nga naging maasim ang ubas. Isang ubas na hindi magagawang alak ng pagdiriwang. At ngayong araw na ito tayo ay inaanyayahan ng Panginoon. Sinasabi ni Jesus, papasukin sa ating buhay, sa ubasan ang totoong may-ari. At kilalanin ang kanyang anak na kanyang isinusugo at ibigay natin sa ating Panginoong Hesukristo ang bunga, pagpupuri, pagsamba, pag-ibig sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.